Kabanata 371, dapat mo siyang pakasalan. Ano? Ikaw na naman ba ang sanhi nito? Tila labis na nag-aalala si Matt kay Lauren at naisip ni Michael na marahil ay hindi lamang ito limitado sa pag-aalala mula sa isang doktor hanggang sa isang pasyente. Napakaganda ni Lauren na walang sino mang lalaki ang makakalaban sa kanyang alindog. Galit na sabi ni Matt, bagaman alam kong hindi kita matatalo, gusto pa rin kitang suntukin. Si Matt ay talagang matapang at walang pakundangan na inihampas ang kanyang kamao kay Michael upang tamaan siya, kahit na alam niyang si Michael ay napakatigas at malakas. At saka, ang lakas niya ay hindi man lang nakasakit o nakaistorbo kay Michael, at walang pakialam si Michael sa magaang suntok mula kay Matt. Umasa pa nga si Michael na maabutin pa siya ng ilang beses para mabawi niya ang pinsalang ginawa niya kay Lauren. Sabi ni Matt, kung lalaki ka pa, dapat pakasalan mo si Lauren. Maging responsable ka sa kanya sa halip na hayaan siyang magpakasal sa ibang lalaki. Hindi siya magiging masaya sa pagpapakasal sa ibang lalaki maliban sa iyo. Sa katunayan, single din si Matt at sobrang mahal niya si Lauren. Gayunpaman, sa nakalipas na 4 na taon, hindi siya nang ahas na magtanim ng anumang hindi naiisip na nag-iisip tungkol kay Lauren at hindi kailanman nang ahas na ligawan siya. Ito ay hindi dahil ang pamilya ni Lauren ay iginagalang at makapangyarihan, ngunit dahil alam ni Matt na malinaw na si Michael ang tanging taong minahal ni Lauren. Walang sinabi si Michael. Paano maaaring malaman ng mga tagalabas ang tungkol sa relasyon ng bawat isang tao? Kung pinakasalan niya si Lauren dahil sa simpatiya, ano kaya ang mangyayari kay Victoria? Hindi niya maaaring iligtas ang isang babae at pagkatapos ay sakta ng isa pa sa susunod na pagliko. Pupunta ako sa tabi niya. Tumayo si Michael at lumabas ng kwarto bago pumunta sa lugar kung saan nagpapahinga si Lauren. Nakatitig pa rin si Chloe sa kanyang ina habang nakadilat ang mga mata. Nang makitang natutulog ang kanyang ina, inilagay ni Chloe ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at gumawa ng shake na galaw kay Michael para sabihin sa kanya na tumahimik at gawing mas magaan ang kanyang mga hakbang kapag lumakad siya, baka maistorbo niya si Lauren habang natutulog ito. Labis ang loob ni Michael para kay Lauren. Dahan-dahan siyang naglakad at lumakad na may banayad na yabag. Pagkatapos, hinawakan niya si Chloe sa kanyang mga braso. Mahinang sabi niya, "Baby, dito tayo matulog kasama si Mommy, okay?" "Sige." Hindi nagtagal ay nahiga si Chloe sa mga bisig ni Michael at nakatulog. Pagkatapos niyang makatulog, binuhat siya ni Michael sa kama para magpahinga bago bumalik sa tabi ni Lauren. Bandang 4:00 ng umaga, biglang nagsalita si Lauren sa kanyang pagtulog. "Hindi. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan." Si Michael ay galit na nagising at hinawakan ang kamay ni Lauren upang bigyan siya ng isang pakiramdam ng seguridad, pagkatapos nito ay binuksan niya ang mga ilaw ng silid gamit ang isang remote control. "Okay lang, Lauren, nandito ako, huwag kang matakot." Hinawakan ni Michael ang kamay ni Lauren at inaliw siya. Nagising si Lauren mula sa kanyang bangungot, at nang makita niya si Michael nang imulat niya ang kanyang mga mata, bigla siyang yamakap sa kanyang mga bisig at tinawag ang pangalan nito. "Michael." Habang yakap-yakap siya, tinapik ni Michael ang balikat niya at nagpatuloy sa pag-comfort, "Nandito ako, nandito ako." Gayunpaman, pagkatapos ng ilang segundo, biglang napagtanto ni Lauren na hindi niya dapat yakapin si Michael at sa gayon ay mabilis na umatras na may hitsura ng kahihiyan. I'm sorry. Sinubukan ni Lauren na ipaliwanag na hindi siya dapat pumunta para yakapin si Michael. Sa kabilang banda, patuloy na hinawakan ni Michael ang kamay ni Lauren at sinabing, "Naiintindihan ko. Alam ko lahat." Patuloy na hinawakan ang kamay ni Lauren at sinabing, "Naiintindihan ko." Sabi ni Michael, "Doktor. Sinabi sa akin ni Gail ang lahat tungkol sa pagtrato mo sa akin bilang ang perpektong magkasintahan." Mabilis na binawi ni Lauren ang kanyang kamay na nahihiya. Kahit nanganak na siya, nakakahiya pa rin siya dahil babae siya. Tanong ni Michael, "Lauren, alam kong hindi ako karapat-dapat na maging perpektong manliligaw mo, at gusto kong magpasalamat sa pagpili mong patawarin ako anuman ang nangyari sa nakaraan, at sa pagtrato sa akin bilang isang mahalagang tao sa iyong buhay. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, hinding-hindi ko nasasabihin iyon tungkol sa iyo noong araw na iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito kanina?
Ginulo ni Lauren ang kanyang buhok at sinabing, lagi kang may asawa o kasintahan. Mas mabibigat ka lang kung sasabihin ko sa'yo. Masyado talagang mabait si Lauren. Sabi ni Michael, Doktor. Sinabi sa akin ni Gail na sa sitwasyon mo ngayon, ako lang ang taong maaari mong tanggapin ang physical intimacy. Dapat mong ipagpaliban ang kasal mo ni Chris. Ang isang chauvinist na tulad niya ay hinding-hindi ka papayag na matulog sa magkakahiwalay na kwarto tulad niya dahil sa tingin niya ay nakakahiya ito. Sa katunayan, nababahala din si Lauren sa bagay na ito. Hahanap ako ng angkop na oras para kausapin siya tungkol dito. Nakatakda na ang petsa ng kasal at pamilya namin sa DC. Hindi lang natin pwedeng i-cancel ang kasal kung kailan natin gusto. Ngunit, gusto pa rin ni Michael na ipagpatuloy si Lauren, ngunit ayaw niyang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa bagay na ito, kaya tumayo siya at sinabing, pupunta ako sa banyo. Nagising si Chloe ng 5:30 AM, at sabay na lumabas ng ospital ang tatlo. Pinalak ni Michael na mag-almusal sa labas noong una, ngunit pinilit ni Michael na siya ang maghanda ng almusal para sa kanila pag-uwi nila. Dahilan, nahulaan ni Michael na ang ideya ni Lauren ng isang perpektong magkasintahan ay dapat na isang romantikong at maselang lalaki na maghahanda ng isang marangya at romantikong almusal para sa kanya. Kaya naman, nais ni Michael na mapagtanto ang isa sa mga pantasya ni Lauren. Gumawa si Michael ng hugis pusong sunny side up para kay Lauren at Chloe bawat isa, na may isang slice ng hugis pusong tinapay sa ilalim nito, na pinalamutian ng mga gulay sa paligid ng plato. Ito ay isang simpleng pagkain na gawa sa mga simpleng sangkap, ngunit ito ay lubhang romantiko at upscale. Ang ganda ng sunny side up. Hindi ko talaga kayang kainin ito. Ngumiti si Lauren. Habang masayang nag-aalmusal at nagbibiroan ang tatlo, biglang pumasok si Chris. Miss Howard, Mr. Hank is here, pagpapalam ni Felicia nakatulong. Pumasok si Chris, nakita ko lang silang tatlo na masayang nag-uusap habang nag-aalmusal, sobrang sama ng loob. Malinaw na fiancé niya si Lauren. Nandito ka pala. Nakapag-almusal ka na ba? Gusto mo bang sumama sa amin? Bati ni Lauren. Kung ibang normal na babae iyon, malamang natatanungin siya nito kung bakit siya umalis ng walang paalam kahapon, pero halatang hindi spoiled na babae si Lauren. Gayunpaman, nagtatampo na nagtanong si Chris, Lauren, balita ko hindi ka umuwi kagabi. Tumango si Lauren at sinabing, masama ang pakiramdam ko kahapon, kaya pumunta ako sa ospital. Nagpalipis ka ng gabi sa ospital. Hindi masyadong naniwala si Chris dahil hindi naman daw may sakit o nasugatan si Lauren. Oo, sagot ni Lauren. Ano naman sa kanya? Tanong ni Chris sabay turo kay Michael. Hindi itinago sa kanya ni Lauren ang katotohanan. Tinamahan niya kami ni Chloe sa ospital. Dahil ang mga kampo ni Chris ay nabugbog ni Michael sa huling pagkakataon, hindi na siya nagpadala ng sinuman upang bantayan si Michael, kaya hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari sa pagitan nina Lauren at Michael kagabi. Namumula ang mukha ni Chris, nagstay siya sa inyo sa ospital buong gabi. Tiyak na hindi ka natulog sa iisang kwarto, di ba? Parehong tahimik sina Lauren at Michael dahil sa iisang kwarto na sila nanatili. Nang makitang pareho silang hindi tumanggi, alam ni Chris na ang kanilang pananahimik ay katulad ng pag-amin na magkasama sila sa isang silid kagabi. Galit na sambit niya, fine, Lauren, you're my fiancé, but you slept with another man before we get married. How dare you make me a cuckold? Kabanata 372, natutulog sa hiwalay na kwarto. Si Chris ay isang napaka-chauvinistic na tao na nagmamalasakit sa pagmamataas ng mga lalaki. Matapos malaman na ang kanyang kasintahang babae ay aktwal na nakasama sa parehong silid ng isa pang lalaki sa ospital sa isang buong gabi, siya ay nagngangalit sa galit. Sa kabilang banda, nagmamadaling tumayo si Lauren para magpaliwanag, Chris, kailangan mo ng konkretong pruweba bago ka magsalita. Wala ka talagang alam. Sino ka para sabihan kami ng ganyan ni Michael? Si Michael ay labis ding nadismaya at silang tatlo ay masayang nag-aalmusal, ngunit ang pagdating ni Chris ay nakakagambala sa ambience. Ibinaba ni Michael ang kanyang mga kubyertos at sinabi kay Chris, kung gusto mo ang pagiging cuckold, maaari kitang gawin. Gusto mo ba ako? Ikaw.
Galit na galit si Chris na nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang iniisip sa sarili na matalas talaga ang dila ni Michael. Maging sa mga tuntunin ng pakikipag-away o pagtatalo, si Chris ay hindi katugma sa kanya. Dahil sa ayaw nilang magpatuloy sa pagtatalo, sumisingit si Lauren. Chris, may sasabihin ako sa iyo. Malamig na yumuko si Chris at sinabing, may sasabihin din ako sa iyo. Sabi ni Lauren, punta tayo sa kwarto ko para mag-usap. Nang tingnan ang galit na ekspresyon ni Chris, nag-aalala si Michael na baka maging pisikal si Chris kay Lauren, kaya tinawag niya ito, Lauren, tawagan mo ako kung may mangyari. Sige. Ngumiti si Lauren kay Michael sabay tango. Pagkatapos, nagkatinginan sina Michael at Chris na may parehong loob na titig sa kanilang mga mata. Pagdating sa kwarto ni Lauren, agad na nabighani si Chris sa nakakaakit na aroma sa kwarto at sa bango ni Lauren. Sa pagtingin sa napakagandang Lauren, naging mas malumanay ang tono ni Chris, at sinabi niya, Lauren, sabay na tayong pumasok. Ano? Nagulat si Lauren na hiniling ni Chris na makipagkohabit sa kanya bago ang kasal. Sabi ni Chris, ilang araw na lang tayo sa ika-1 ng Abril. I hope we can live together in advance, para kung magkasakit kayo o si Chloe, may padala ko agad kayo sa ospital. Ayoko nang maulit ang kagabi. Kung sakaling lumabas ito, paano ko itataas muli ang aking ulo? Ibinaba ni Lauren ang kanyang ulo at sinabing, sa totoo lang, iyon din ang gusto kong pag-usapan sa iyo. Nagtatakang tanong ni Chris, may balak ka rin bang tumira sa akin bago tayo ikasal? Magaling yan. Lumipat ka agad sa pwesto ko. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Chris ang kamay ni Lauren para ilayo siya. Matagal nang gustong angkinan ni Chris si Lauren, na pinuri bilang pinakadakilang kagandahan kailanman. Sabik na sabik siya, kahit na malapit na siyang pakasalan ni Lauren. Buti naman kung hindi sila engaged pero ngayong may nakatakdang petsa ng kasal, grabe ang pakiramdam ni Chris nitong mga araw na ito. Nais niyang mabuhay siya sa 10 araw na ito sa fast forward at lumaktaw sa gabi ng kanilang kasal kung saan sila matutupad ang kanilang kasal. Pinitawan ni Lauren ang kamay ni Chris at sinabing, you misunderstood. Gusto kong makausap ka tungkol sa pagsasama pagkatapos nating ikasal. Agad namang natarante si Chris. Ano ang pag-uusapan? Diba tama lang na magsama ang mag-asawa pagkatapos ng kasal? Sinabi ni Lauren, sana ay maaari tayong manirahan sa magkahiwalay na silid pagkatapos magpakasal. Ano ang sinabi mo? Agad na nagalit si Chris. Manatili sa magkahiwalay na kwarto. Sino sa tingin mo ako? Sa tingin mo ba ako ang live-in husband mo? I'm about to marry you gloriously, and you want to live in a separate room from me. Gaya ng inaasahan ni Lauren, labis na tinanggihan ni Chris ang bagay na ito at nadama na ito ay isang malaking insulto sa kanya. Naranasan na rin ni Michael ang sitwasyong iyon noon. 3 taon na siyang kasal kay Ivy at hindi kailanman tumuloy sa kaparehong silid nito, na nagpahiya sa kanya. Isang kondisyon iyon na hindi matatanggap ng walang normal na tao. Paliwanag ni Lauren, Chris, hindi ko ibig sabihin na ayaw ko sa iyo, but rather, I have no choice but to do so because I'm sick, so there's no way we can consummate our marriage. Ikaw, may sakit ka. Walang kamalay-malay na napaatras si Chris, halatang medyo natakot. Di kaya't si Lauren ay hindi kasing dalisay sa hitsura niya. Mayroon ba siyang napakakomplikadong kasaysayan ng relasyon? Ayaw ni Lauren na hindi niya maintindihan at isipin siya bilang isang maluwag na babae, kaya ipinaliwanag niya, ibig sabihin, mayroon akong sakit sa pag-iisip. Sakit sa pag-iisip? Anong klaseng sakit sa isip? Pagsisiyasat ni Chris. Ito ay isang napakakomplikadong sakit. Kung nais ni Lauren na ipaliwanag ito ng malinaw kay Chris, tiyak na kailangan niyang sabihin sa kanya ang buong kwento mula pa sa simula. Ayaw ni Lauren na malaman ni Chris na si Michael lang ang taong kaya niyang tanggapin sa ngayon. Kaya, sinabi ni Lauren, ito ay isang napakakomplikadong sakit na hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Anyway, I swear on my family na hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Wala na talaga akong choice, at sana maintindihan mo ang kalagayan ko. Matagal na kaming magkakilala ng 1 o 2 taon. Dapat kilala mo ako ng husto. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Likas na naniniwala si Chris sa karakter ni Lauren. Kung hindi, hindi siya sabik na pakasalan ito.
Gayunpaman, bilang nobya ni Lauren, talagang gusto niyang malaman kung anong uri ng sakit ang nakuha ni Lauren. Si Chris ay nasa isang dilema, iniisip sa kanyang sarili na walang kabuluhan na pakasalan si Lauren kung siya ay talagang may ganoong sakit. Medyo nahihiya rin, sinabi ni Lauren, "I'm sorry, Chris. Kung sa tingin mo ay hindi mo ito matatanggap, maaari naming ikansela ang pakikipag-ugnayan. Hihingi kami ng paumanhin at babayaran ang Hanks." Agad na nabalisa si Chris. "I cancel ang engagement. Hindi pwede. Alam ng lahat sa DC na ikakasal ako at lahat ng prestihiyosong figure sa US ay dadalo sa aking kasal sa ika-1 ng Abril. Hinding-hindi ko hahayaang makita nila akong naging katatawanan." Nang makitang determinado si Chris na pakasalan siya, nagpatuloy si Lauren, "Paano kung palihim kang kumuha ng ibang babae pagkatapos nating ikasal? Pumikit ako dito at hindi ako tatutol hanggat ang mga Howard ay hindi nalalagay sa isang lugar o napahiya." Pumayag talaga si Lauren na hayaan si Chris na magkaroon ng extramarital affair. Si Chris ay labis na nasasabik, bagaman siya ay orihinal na nilayo na gawin ang parehong, gayunpaman. Gayunpaman, napaka-ipokrito ni Chris, kaya agad niyang pinabulaanan ang bastard. "Lauren Howard, anong uri ng tao ang kinukuha mo sa akin? I definitely treat you well and be devoted to you wholehearted after we get married. Paano ko mabibigo ka at ang pamilya mo? Pag-usapan natin ang bagay na ito sa ibang araw. Dahil masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka. Aalis na ako." Pagkasabi noon ay tinulak ni Chris ang pinto at lumabas ng bahay ni Lauren. Lumabas siya ng bahay at pumasok sa loob ng kanyang Lincoln SUV. Sinabi niya kay Rob, "Tingnan ang mga record ng medikal ni Lauren sa mga pangunahing ospital sa nakaraang taon, hindi sa nakalipas na 3 taon. Ibalik mo sa akin ang lahat ng mga doktor na pinakonsulte niya." "Oo, Mr. Hank, anong balak mong gawin dyan? Gusto kong malaman kung anong uri ng sakit ang mayroon siya." Kabanata 373, nalaman ni Chris ang katotohanan. Alam ni Chris na hindi lang gagawa ng dahilan si Lauren para linlangan siya. Kaya, naniwala siya na talagang may sakit siya mula nang sabihin niya iyon. Kaya, bilang asawa ni Lauren, kailangan niyang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa kasaysayan ng relasyon ni Lauren. Ang Hanks ay may malaking kapangyarihan sa DC at isang malawak na network ng mga koneksyon sa lahat ng dako, kaya mas madali para sa kanya na suriin ang kasaysayan ng medikal ni Lauren at mga record ng konsultasyon sa ospital. Sa isang araw, ipinatawag ni Chris ang maraming sikat na doktor mula sa mga pangunahing ospital sa DC, na lahat ay sobrang abala at gagawa lamang ng appointment-based na mga konsultasyon sa mga ordinaryong pasyente. Gayunpaman, tinawag silang lahat sa bahay ni Chris. Gayunpaman, walang nakuhang resulta si Chris kahit isa-isa silang tanungin. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay pilit nang dinala ni Rob si Matt sa tirahan ni Chris. "Pakawalan mo ako. Ito ay kidnapping." Nag-aatubili na naglakad si Matt, kasama ang dalawang matangkad at matipunong mandirigma na sumusunod sa likuran niya. Natagpuan ni Rob si Matt, na nahulaan kung ano ang itatanong ni Chris at sa gayon ay tumanggi na pumunta, ngunit dinala siya ni Rob sa pamamagitan ng hukbo. Tumawa si Rob at nagtanong, "Dr. Gale, ipinapayo ko sa iyo na makipagtulungan sa amin at maging tapat. Ang mga prestihiyosong doktor sa DC, mas sikat kaysa sa iyo, ay personal na dumating. Junior psychiatrist ka lang. Bakit ang snob mo at nagpapanggap kang busy? Ginoo. Tatanungin ka lang ni Hank ng ilang simpleng tanong. Sagutin mo lang ako ng tapat." Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Rob ang braso ni Matt at hinaila siya papasok sa sala. "Ginoo. Hank, nandito si Matt Gale," ulat ni Rob. Umiinom ng tsaa si Chris nang marinig iyon. Tumingin siya kay Matt at sinabing, "Dr. Gale, tama ba? Maupo ka." Malamig na yumuko si Matt at napabulalas, "Mr. Hank, kung gusto mo ng consultation session sa akin, hindi ba mas nararapat na pumunta sa opisina ko? Samobra ka na nang hulihin mo ako at dinala ako dito sa pamamagitan ng puwersa." Ngumiti si Chris at sinabing, "Dr. Gale, huwag kang magagalit. Kailangan kong makipagkita ng higit sa 10 doktor ngayon, at lahat sila ay mula sa iba't ibang mga ospital. Hindi ba ako mapapagod kung kailangan kong pumunta sa bawat ospital ng personal?" Dagdag pa ni Rob, "Exactly.
Hindi mo ba alam kung ano ang status ni Mr. Hank? Dahil gusto kanyang tanungin, syempre gusto niyang pumunta ka rito. Kinasusuklaman ni Matt ang pagiging dominante ni Chris, at ang pag-iisip na pakasalan ni Lauren ang gayong lalaki, nakaramdam siya ng labis na pag-aalala tungkol sa kanyang kasal. Umupo si Matt at hindi nasisiyahang sinabi, Mr. Hank, mabilis na itanong ang mga tanong mo para sa akin. May mga bagay pa akong aasikasuhin sa ospital. Diretso sa punto si Chris. Ikaw ang personal na psychiatrist ni Lauren, tama ba? Pagkabanggit pa lang ng pangalan ni Lauren ay agad na naging maingat si Matt dahil alam niya mula nang maglakas loob si Chris na dalhin siya rito, dapat ay alam na niya ang tungkol sa kanilang relasyon. Kaya naman, hindi na ito itinanggi ni Matt at sa halip ay tumango. Oo. Napakagaling. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chris at nagpatuloy siya, ang isang psychiatrist ay tiyak na higit na nakakaalam kaysa sa ibang doktor. Sigurado akong alam na alam mo ang kalagayan niya. Sabihin mo sa akin, bakit hindi niya ako magawang maging intimate? Hindi inaasahan ni Matt na ganoon kadirekta si Chris na itatanong kaagad ang pangunahing tanong. Kinabahan talaga si Matt at nauutal. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano, hindi ba siya makakasama sa isang kwarto? Malamig na yumuko si Chris. Si Dr. Gale, iwanan mo ang pagpapanggap. Nasuri ko ang mga talaan ng mga pagbisita ni Lauren sa iyong opisina. Nananatili siya ng hindi bababa sa ilang oras bawat pagbisita at kung minsan, nag-overnight pa siya sa iyo, kasama na ang kagabi. Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ni Lauren sa iyong lugar? Nang makitang galit na galit si Chris, medyo natakot si Matt. Kung tutuusin, si Chris ay mukhang napakabangis at may matangkad at matipunong figure. Nauutal na sabi ni Matt, wala kaming ginawa. Pinagamot ko lang siya. Manipis na ang pasensya ni Chris, at napabulalas siya. I'm asking you, what kind of treatment did you give her? Bakit ang tagal? Kung hindi mo sinasabi sa akin ng malinaw ngayon, kalimutan ang tungkol sa paglabas ng aking pintuan ng buhay. Nang makita ito, agad ding kumilos si Rob laban kay Matt sa pamamagitan ng paghila sa kanya mula sa kanyang upuan gamit ang isang kamay at sinipa siya sa lupa. F***K. How dare you not answer the question ni Mr. Hank. Si Matt ay hindi natakot sa karahasan. Mariin niyang pinabulaanan, ang kondisyon ni Miss Lauren ay ang kanyang privacy. Maliban kung pumayag si Miss Lauren, tiyak na hindi ko sasabihin sa iyo. Galit ding sinipa ni Chris si Matt. Alam mo talaga. Sinipa ni Rob si Matt sa mukha kaya agad siyang duguan. Bilis, magsalita ka. Gayunpaman, pinili pa rin ni Matt na huwag sumuko. Hinding-hindi ko ipagkakanulo si Miss Howard. Tumingin si Chris kay Matt, hinawakan ang buhok niya at sinabing, Dr. Gale, parang bilib na bilib ka rin sa fiancé ko. Sa buong mga taon na ito, dapat ay ginamit mo ang paggamot bilang isang dahilan upang samantalahin ang aking mapapangasawa, hindi ba? Mas gugustuhin pa ni Matt na matamaan kaysa mainsulto ang kanyang pagkatao. Kaya naman, mabilis niyang itinanggi, kalokohan. Hindi ko kailanman sinamantala si Miss Howard. Gusto ko lang siyang pasayahin at itigil ang paghihirap niya. Smack! Tinampal ni Chris si Matt sa mukha at napabulalas, punk, kaya gusto mo talaga si Lauren. Rob chimed in from the side, balita ko magaling si Gale sa hypnosis. Nahypnotize kaya niya si Miss Howard at saka sinamantala. Kalokohan. Hindi ako ganoon kalaswa. Tahol ni Matt kay Rob. Tumingin si Chris kay Matt at naramdaman niyang medyo disente ang huli. Alam niya na ang taong pinagkakatiwalaan ni Lauren ay dapat magkaroon ng isang magandang karakter. Hindi mo naman sasabihin sa akin di ba? May mga paraan ako para makapagsalita ka. Pumangon si Chris, kinuha ang impormasyon na inipon sa kanya ng kanyang mga underling matagal na ang nakalipas at binasa. Ang ama ni Matt Gale ay ang Deputy Director ng Capital Friendship Hospital habang ang kanyang ina ay Direktor ng Neurosurgery. Sinabi mo na ang iyong mga magulang ay nagtrabaho bilang mga doktor sa buong buhay nila at malapit ng magretiro. Sa palagay mo ba ay nagsisire sila at gustong magpakamatay kapag napatunayang tumanggap sila ng suhol o isang bagay bago sila magretiro? Sa sandaling ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Matt. Chris, ikaw na ang baalang patayin o sampelan ako. Lumapit ka lang sa akin, huwag mong guluhin ang mga magulang ko.
Ang aking mga magulang ay nagtrabaho ng husto bilang mga doktor sa buong buhay nila at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. Tumawa si Chris at sinabing, dapat mong malaman na sa aking kapangyarihan, madali akong mag-frame ng isang tao o mag-promote ng isang tao. As long as you tell me about Lauren honestly, I can not only leave your parents alone but also make your father the director. Paano iyon tunog? Nagsimula na talagang mag-alinlangan si Matt dahil alam niyang hindi nagbibiro si Chris. Mahal na mahal niya si Lauren at ayaw niyang pagtaksilan, pero alang-alang sa mga magulang niya, wala siyang choice kundi sabihin kay Chris ang totoo. Okay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sinabi ni Matt kay Chris ang lahat tungkol sa kalagayan ni Lauren, mula sa unang pagkikita hanggang sa nangyari kagabi. Pagkarinig ni Chris, nagalit siya. Michael Hudson. Ikaw bastard, how could you be the perfect lover for my fiancé? Ikaw lang talaga ang lalaki sa mundong ito na kayang makipag-inmate sa kanya. Bakit mo deserve yan? Bakit? Kabanata 374, inaakit si Lauren. Matapos marinig ang salaysay ni Matt, kumulo sa galit si Chris, parang toro na nagngangalit. Bang! Nabali ni Chris ang isang paa ng mahogany chair na nagkakahalaga ng mahigit $15,000 matapos itong sip-ain. Smack! Gamit lamang ang isang kamay, itinulak ni Chris ang ginintuan na teapot at mga tasa ng tsaa sa mesa sa lupa, na naging dahilan upang masira ang mga ito at tumapon ang tsaa sa buong lupa. Nang makitang galit na galit si Chris, mabilis na sumugod si Rob para aliwin siya. Ginoo. Hank, kung ulo ka. Hindi worth it na magalit sa ganyang babae. Ginoo. Hank, dapat layuan mo ang isang babaeng tulad ni Lauren na may ganoong sakit. Si Michael Hudson lang sa mundong ito ang maaaring maging intimate sa kanya. Mr. Hank, hindi mo siya dapat pakasalan. Kung pupunta ka sa isang mahabang paglalakbay sa negosyo pagkatapos mong pakasalan siya at hindi bumalik sa loob ng higit sa kalahating buwan, maaaring siya ay malungkot at may na sa bahay mag-isa, at pumunta sa Michael Hudson para sa kaunting ginhawa. Hindi na ba mabote si Lauren? Sabi nga ng matandang kasabihan, mas malabog ang mga babae habang tumatanda. At saka, si Michael ang biological father ni Chloe, kaya may karapatan siyang makita ang kanyang anak. Napakataas ng pagkakataon na magkasundo sila. Tinampal ni Chris si Rob sa mukha at tumahol, hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin iyan. Sabi ni Matt, Mr. Hank, alam kong isa kang lalaking chauvinist na hindi tatanggapin ang katotohanang may ibang lalaki ang asawa mo. Kaya, iminumungkahi kong kanselahin mo ang iyong kasal ni Miss Howard sa lalong madaling panahon. Mas makakabuti iyon para sa iyo at sa kanya. Naikuyom ni Chris ang kanyang kamao, labis na galit sa katotohanan ang kanyang kasintahang babae ay ganap na umiibig sa ibang lalaki at hindi nakatadhana na maging normal na mag-asawa sa kanya. Paano tatanggapin ni Chris yun? Gayunpaman, pinagdaanan niya ang matinding paakit na pakasalan si Lauren, kaya hindi niya maaaring kanselahin ang kasal. Biglang naisip ni Chris na dahil kaya ng doktor na manipulahin ang kamalayan ni Lauren para magustuhan niya si Michael at retuhin siya bilang isang perpektong manliligaw, dapat din niyang palitan si Michael kay Chris bilang perpektong manliligaw. Pinuhat ni Chris si Matt na nasa sahig at pinaupo sa upuan. Sabi niya, Dr. Gale, dahil kaya mong luwalhatiin si Michael Hudson at gawin siyang perpektong manliligaw sa puso ni Lauren, magagawa mo rin ba ito para sa akin? Hayaan mong palitan ko siya at maging ang tanging lalaki na hinahangaan ni Lauren. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa ring lumapit si Rob at sinabing, Oo, Mr. Hank, ang talino mo. Hindi ko man lang naisip. Ito ay talagang simple, maaari lang nating ipahypnotize muli si Dr. Kay Miss Howard, at palitan ng perpektong manliligaw sa kanyang puso sa iyo. Haha, kapag naging perpektong manliligaw ka na sa puso ni Miss Howard, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa panloloko niya sa iyo sa iba, Mr. Hank. Kahit na umalis ka para sa isang mahabang paglalakbay sa negosyo sa hinaharap, hindi mo kailangang mag-alala. Napangiti si Chris, iniisip na ito ay isang magandang paraan upang patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Bago ito, hindi niya alam na posibleng manipulahin ang kamalayan ng isang babae para pigilan itong magmahal ng ibang lalaki.
Sa katunayan, ang dahilan kung bakit paulit-ulit na pinaalalahanan ni Rob si Chris na mag-ingat sa panloloko ni Lauren kay Michael pagkatapos ng kasal, ay dahil ang dating asawa ni Chris ay nangalunya. Si Chris ay isang martial arts fanatic na ginugol ang lahat ng kanyang oras sa pagnenegosyo at bihirang umuwi. Kaya naman, bihira siyang magpakita ng pagmamalasakit sa kanyang asawa. Kaya naman, ang kanyang dating asawa ay nagsimulang makipag-usap sa ibang lalaki at minsang tumingin si Chris sa kanyang cellphone, nalaman lamang na nakikipag-chat siya sa ibang mga lalaki at ang nilalaman ng kanilang pag-uusap ay napakalaswa. Iyon ang dahilan kung bakit hinihiling ni Chris ang karahasan sa tahanan sa kanyang dating asawa. Hindi inaasahan ni Matt na ganito ang hiling ni Chris, kaya aniya, Mr. Hank, natatakot ako na hindi ito gagana. Bakit hindi ito gagana? Nagawa mong luwalhatiin si Michael Hudson, kaya bakit hindi mo magawa ang parehong para sa akin? Magkano ang ibinayad sa iyo ni Michael Hudson para tulungan siya? Galit na galit si Chris. Paalala ni Rob, Dr. Gale, huwag mo lang isipin ang sarili mo sa tuwing magdedesisyon ka. Mag-isip ka rin para sa iyong mga magulang. Nang marinig ang pagbabante, kinagat ni Matt ang kanyang labi at sinabing, Mr. Hank, kung gusto mong palitan si Michael bilang ang perpektong manliligaw sa puso ni Miss Howard, kailangan nating magsagawa ng tuloy-tuloy na hypnosis upang mailubog siya sa isang gawa-gawang mundo. Kailangan ko ring gawing mas perpekto ka. Tumango si Chris at sinabing, tama. Gawin mo pa akong mas perpekto kaysa kay Michael. Sabi ni Matt, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Hindi ka maaaring magpinta ng isang perpektong imahe, kailangan mo ring magkasya ng maayos sa larawan, para gumana ito. Kung hindi, ang ilusyon na pinaghirapan naming gawin ay maaaring masira kaagad pagkatapos mong bumalik sa totoong mundo. Sinabi ni Chris, sinusubukan mo bang sabihin na kung gusto kong kunin ang lugar ni Michael, kailangan kong maging mas kapansin-pansin kaysa kay Michael. Tumango si Matt. Malamig na yumuko si Chris, at kumpiyansa niyang sinabi, hindi ba ako mas mahusay kaysa sa kanya sa totoong buhay? Si Rob ay galit na sumugod sa pabor. Tingnan mo ang pangangatawan at itsura ni Mr. Hank. Ha! Hindi talaga maihahambing sa iyo si Michael Hudson. Sa taas, ang Michael ay hindi hihigit sa 1.8 metro ang taas habang si Mr. Hank ay 1.9 metro ang taas. Siguradong trompeta siya sa kanya. Sa mga tuntunin ng pangangatawan, tiyak na hindi mas mababa sa kanya si Mr. Hank. Alam mo ba kung gaano karaming mga babae ang palihim na kumukuha ng mga larawan sa kanya at humihingi ng kanyang numero kapag siya ay lumalangoy? In terms of family background, Michael is now a penniless man na walang magulang na mag-aalaga sa kanya. Si Mr. Hank ay mula sa isang top-tier na pamilya sa DC. In terms of character and the masculine charm of a mature man, mas magaling talaga si Mr. Hank. Minsan na siyang may asawa at mas matanda siya kay Michael Hudson, kaya alam niya kung paano maging mabuting asawa. Kahit ano pa man, tiyak na tinatalo ni Mr. Hank si Michael Hudson. Nang marinig ang mga papuri ni Rob, tumango si Chris bilang kasiyahan. Pinuna ni Matt sa kanyang puso, itong punk na ito na si Chris Hank ay hindi pa rin alam. Tinatalo niya si Michael Hudson sa bawat aspeto. Hindi mo man lang may kumpara sa akin, lalo na si Michael Hudson. Gayunpaman, natural na hindi maipahayag ni Matt ang kanyang mga iniisip ng malakas sa harap ni Chris. Sabi ni Chris, Dr. Gale, gawin mo ang sinasabi ko at dalhin si Lauren sa iyong ospital bukas ng umaga para sa hypnosis. Pagkatapos, kanselahin ang lahat ng perpektong larawan tungkol sa Michael na ipininta mo para sa Michael. Gusto kong kamuhian ni Lauren si Michael at ituring ako bilang ang pag-ibig ng kanyang buhay. Walang choice si Matt kundi pumayag. Okay, susubukan ko ang lahat. Maliwanag ng maaga kinaumagahan, si Lauren, na nakatanggap ng tawag mula kay Matt, ay nagtungo sa ospital ni Matt ng mag-isa at pumasok sa kanyang personal na opisina. Kumatok si Lauren sa pinto at pumasok. Dr. Gale. Miss Howard, nandito ka na pala. Maupo ka muna. Nagmamadaling bati ni Matt kay Lauren. Pagkaupo, ngumiti si Lauren at sinabing, Dr. Gale, anong tinanong mo sa akin dito? Sa sandaling ito, medyo na-guilty si Matt habang kaharap si Lauren dahil papayag na siya sa hiling ni Chris at gumawa ng bagay na labag sa gusto ni Lauren.
Bilang kaibigan, doktor, at tagahanga ni Lauren, ayaw niyang gawin iyon. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kanyang mga magulang, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito muli. Sinabi ni Matt, Miss Howard, base sa nangyari 2 araw na nakalipas, ang iyong sakit ay napakalubha, kaya kailangan kong magsagawa ng hypnotherapy sa iyo at manipulahin muli ang iyong kamalayan. Kabanata 375, Manipulate ng Kamalayan. Mamanipulahin mo na naman ba ang kamalayan ko? Si Lauren ay nagsasalita ng mahinahon, nang walang anumang takot o pagtanggi sa hypnosis at manipulasyon ng kamalayan ni Dr. Gale. Sa kabaligtaran, mayroong isang pahiwatig ng hindi mahahalata na pananabik at pag-asa sa gitna ng kanyang kalmado. Hindi lamang sino man ang maaaring gabayan at manipulahin ang kanilang kamalayan. Ito ay dapat na isang tulad ni Lauren na nakaranas ng matinding trauma at nabubuhay sa isang kapos-palad na buhay. Simple lang ang dahilan. Ano ang dapat ilubog ng isang taong may maligayang buhay sa isang gawa-gawang mundo? Gayunpaman, hindi makakasama ni Lauren ang taong mahal niya sa totoong buhay, kaya gusto niyang malunod sa isang ilusyon na mundo kung saan makakasama niya si Michael at makamit ang kaligayahan. Tumango si Matt at sinabing, baka magtagal ito. Gusto mo bang tumawag sa isang tao sa bahay para ipaalam sa kanila? Sige. Kinuha ni Lauren ang phone at tinawagan ang kasambahay para magbigay ng paliwanag para maalagaan niya si Chloe. Pagkatapos, gumawa si Matt ng isang tasa ng kape para kay Lauren, na bagaman, mukhang kape, ay nilagyan din ng ilang gamot na mag-iiwan sa isang pasyente sa isang hypnotic na estado na hindi niya madaling makuha. Pagkatapos ay inutusan ni Matt si Lauren na humiga sa sofa at ipikit ang kanyang mga mata sa pinaka-komportable at nakaka-relax na estado. Napakatahimik sa kwarto kaya maririnig ang tunog ng pin drop, dahil soundproof ang opisina ni Matt sa standards ng isang recording studio. Kahit na may malaking kaguluhan na nagaganap sa labas ng silid, hindi nila ito maririnig sa labas ng silid at gayon din, hindi sila maririnig ng mga tao sa labas. May mainit na hangin na lumalabas sa central aircon at hinubad ni Matt ang kanyang jacket bago kumuha ng itim na hourglass timer. Pagkatapos ay ibinalik niya ito at nagsimulang mag-timing. Iniunat ni Matt ang kanyang kaliwang hintuturo at marahang kinalikot ang isang bagay na parang itim na pendulum, na nagsimulang umindayog sa bilis na 40 BPM. Sa sandaling ito, dahan-dahang sinabi ni Matt, nasa cruise ship ka na ngayon, nasa gitna ng walang katapusang dagat. Grabe ang pakiramdam mo at nakainom ka ng maraming alak sa bar. Tinulungan ka ng isang waiter pabalik sa iyong silid, at ikaw ay umindayog, kaya hinawakan niya ang iyong baywang, inilagay ka sa kama, isinara ang pinto, at pagkatapos ay nagsimulang sumunggab sa iyo. Sa sandaling ito, na-hypnotize na si Lauren at tuluyang nalunod sa senaryo na ginawa ni Matt dahil sa spiked coffee. Hindi. Tila lumalaban si Lauren, at nanginginig na rin ang kanyang katawan dahil sa labis na pagtataboy niya rito. Pagpapatuloy ni Matt, medyo gwapo ang lalaking sumuntok sa iyo, pero total lecher. Maaaring siya ay medyo pino, ngunit siya ay isang lobo sa pananamit ng tupa. No, pabulaanan pa rin ni Lauren. Gayunpaman, sinabi ni Matt, kilala mo rin ang lalaking iyon. Tsaka sinaktan ka lang niya dati. Ang pangalan niya ay Michael Hudson. Sa sandaling ito, sa silid na katabi. Sabi ni Chris, tama. Hayop na iyon, livestream. Tinitigan ni na Chris at Rob ang footage ng surveillance camera sa harapan nila. Napapanood at naririnig nila in real time ang sitwasyon sa kwarto kung nasaan si Matt. Tumawa si Rob at sinabing, Doktor, ang hipnotismo ni Gale ay medyo kahanga-hanga. Nagawa niyang ihipnotismo si Miss Howard sa loob ng maikling panahon. At saka, pagkatapos ng hypnosis, nakakagulat na kalahating gising siya, na para bang nakalubog siya sa ibang mundo. Nakakahangang paraan. Kung gagamitin niya ang trick na ito para makabangon sa isang masamang bagay at makakuha ng ilang babaeng celebrity na pumunta rito, hindi ba't magiging sobrang kilig iyon? Nagmura si Chris, idiot. Ang ganitong hypnotherapy ay hindi gumagana para sa sinuman. Kailangang gumana ito para sa isang tulad ni Lauren na lubhang gustong makatakas mula sa realidad. Oh, nakikita ko. Tumango si Rob at tinitigan si Lauren, na tahimik na nakahiga sa sofa na parang isang maamong maliit na tupa, kasama si Matt sa tabi niya. Tumango si Rob at nagtanong, Mr. Hank,
Kapag nahuhulog na si Miss Howard sa ilusyon, hindi na niya malalaman kung ano ang nangyayari sa katotohanan. Gamitin ba ni Gale ang pagkakataong ito para samantalahin si Miss Howard? It's winter time now, so she's wearing makapal na damit and that is not too bad. Kung taga raw noon at nakasuot siya ng short-sleeved shirt at shorts. Hindi tulad ng hindi mo alam na walang lalaking makakalaban sa mahabang binti ni Miss Howard. Hindi ako naniniwala na walang design si Gale sa kanya. Labis na hindi nasisiyahan si Chris. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na ito para magalit ako? Si Lauren ang fiancé ko, mind your words. Oo, oo, oo. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Rob matapos siyang pagsabihan. Gayunpaman, pagkatapos ng pananakit kay Rob, sinabi ni Chris, kapag tapos na si Matt na tulungan ako sa bagay na ito, maaari kang maghanap ng oras para tanungin siya at tanungin siya kung sinamantala na ba niya si Lauren sa panahon ng paggamot na ibinigay niya sa kanya sa nakaraan. Tila nagpapanggap si Chris na hindi naniniwala sa kanya, ngunit talagang puno siya ng mga hinala. Kung tutuusin, ganoon din ang nangyari sa kanyang dating asawa. Tumawa si Rob at napabulalas, oo. Sa sandaling ito, dahan-daang nagsalita si Lauren, at nagsimulang makinig ng mabuti ang dalawa. Michael. Si Lauren, na kanina pa sinusubukang makawala sa panaginip at nagpupumilit na lumaban, ay biglang tumigil. Siya ay naging lubos na binubuo. Damn it, bakit hindi na siya lumalaban? Laking gulat ni Chris. Sa halip ay naiinis si Lauren sa bagay na ito ngayon, ngunit pagkatapos malaman na ang lalaki ay si Michael, bigla siyang naging kalmado. Nagpatuloy si Matt, gusto mong kumawala sa pagkakahawak ni Michael, pero masyado siyang malakas kaya hindi mo siya maitulak palayo. Nanatiling kalmado si Lauren. Sabi ni Matt, sa mismong sandaling ito, sinipa ng isang matangkad at matipunong lalaki ang pinto para pumasok at sinabihan niya si Michael na bitawan ang kanyang babae. Sino? Sino ito? Curiosity na tanong ni Lauren. Sabi ni Matt, ang lalaking ito ay higit sa 1.9 metro ang taas at napakatipuno at matipuno. Siya ay isang lalaki na maginoo, at siya ay isang taong kilala mo rin. Siya si Chris Hank. How, Mr. Hank, ikaw ang bayani na magliligtas sa dalagang nasa pagkabalisa. Si Rob, na nasa kabilang silid, ay nagsimulang humagulgol. Napangiti din si Chris sa kasiyahan, at hindi niya napigil ang humitit ng sigarilyo. Hindi sapat na pinupuri mo ako. Nagpatuloy si Matt, nasaktan si Chris na makita kang nilabag ni Michael Hudson kaya sumugod siya para suntukin si Michael sa mukha, dahilan para tumakas si Michael. Tinapakan ni Chris si Michael at sinabi sa kanya, "Punk, makinig ka. Babae ko si Lauren at hinding-hindi ako papayag na may manakit sa kanya. Magwala ngayon." Pagkatapos ay tumakas si Michael pagkatapos ng isang nabigong pagtatangka. Sa katabing silid, masayang pumalakpak si Rob habang sumisigaw, "Mighty Mr. Hank. Paano dominanti? Mr. Hank, natalo mo si Michael Hudson. Ngayon, dapat isipin ni Miss Howard na mas malakas ka kaysa kay Michael. Ang iyong imahe sa kanyang puso ay dapat na mas maringal ngayon." Tumanggo si Chris na may malaking kasiyahan. Kung tutuusin, si Chris ang humiling na idagdag ang eksenang iyon. Si Chris ay binugbog ng masama ni Michael sa harap ni Lauren, at bilang isang napakamataas na tao, naramdaman niya na ang pangyayaring ito ang dahilan kung bakit naisip ni Lauren na mas mababa siya kay Michael. Gayunpaman, ang kakayahan ng isang lalaki na lumaban ay talagang hindi isang tagapagpahiwatig na gagamitin ng isang babae upang suriin ang kanyang kapareha. Walang pakialam si Lauren sa kadahilanang iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagtanong si Lauren, si Michael. Nasugatan ba? Napatulala si Chris. Ganun din si Rob.